Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. I'm glad we didn't listen. Hi guys, welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. And a collective reading. This is also a collective reading. Yung body mo energy. Look how far we will be missing. Naka-recover ka na sa grief, emotional toxicities, yung binuhos mo yung emotion mo, yung so negative yung emotion mo, mari nag-grief ka noon, pero naka-recover ka na ngayon. O maybe kaka-recover mo lang, o naka-recover ka na. You are not feeling stable, secured on your own right now because you need a partner. Hindi dahil sa you need a partner. You need someone in your life. Because you need someone in your life. Because you need someone in your life na maaaring kilala mo na yan siya. Kilala mo na ba yung person na yan na you need that person in your life? Kilala mo na ba yan? Yung person na, may someone na ba na talagang kailangan mo siya sa buhay mo? Merong someone na? Wala pa. Pero meron kang wala pa. Yung kailangan mo sa buhay mo, wala pa. Pero you feel unstable, unsecured, parang hindi ka komportable na yung ikaw lang, yung wala kang love life or yung situation mo ngayon, lalo na kung wala kang karelasyon or else ay kung may karelasyon ka, you feel unsecured, you feel not comfortable, na parang hindi siya yung kailangan mo sa buhay mo, parang ganun ba? And na parang, or kaya dumadanas kayo ng ups and down, na you feel uncomfortable, unstable, ganun ba, unsecured sa relationship, pwede din ganun. Pero you need someone in your life na may nagustuhan kang person na kailangan mo siya sa buhay mo, na sinasabi mo na kailangan mo siya sa buhay mo. Wala. Na kailangan mo siya sa buhay mo o gusto mo siya. May person ka na gusto mo. Yun lang. Hindi yung kailangan sa buhay mo. May person ka na gusto mo na ma-unite kayo, na siya talagang pinipili mo, siya talaga ang choice mo, sa'yo siya na, sa kanya ka na in love. Sa kanya ka na in love. That's why emotional, that's why sensitive ka pagdating sa tao na yan. Pero, kailangan mo ng someone in your life. Pero, hindi dahil sa kailangan mo siya, kundi siya yung choice mo. Siya talaga yung person na in love ka. Siya yung pinipili mo. Kung meron ka mga ibang option o naging option or ex, past or mga nakakilala na tao, siya talaga yung choice mo. Para sa'yo, siya yung laman ng puso mo. Para sa'yo, siya yung laman ng puso mo. Yun ang iniisip mo, na siya talaga ang laman ng puso mo. So, natutukoy ng isip mo, sino talaga ang laman ng puso mo? Sino talaga yung mahal mo? Ayan. Wow. Ay, langgam. Patay.
That's why parang malambot yung puso mo yun na in love ka sa tao na See? Oh, para ka nabihag talaga na in love. Oh my goodness. Message na angels for you. Assertiveness, easy does it. Dalawa to. Stand up for your beliefs. So, stand up for your beliefs daw, no? And only say yes if you really want to. Naintindihan nyo naman siguro yan. Easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Ayan. Ano ang in-embody mong energy? Looks like we made it. Wisdom and destiny. Tinatawag ka ng destiny mo ngayon. Oh, tinatawag ka ng destiny mo ngayon. That's why you're passionate or you desire to be with someone dahil, divinely guided yan. That's your destiny, yung person na yan. Because that's your destiny, yung person na yan. You're really craving for that person. You're really passionate and you're desiring that person in your life dahil destiny mo pala yan eh. That's why. And wise person ka, may wisdom ka. You have acquired wisdom. You gain wisdom through your experiences, through observation, through using your observation, your keen observation, through the experience of others, and kung saan pa na-gain yung wisdom, no? Na meron ka. Nakaka-gain ka pala ng wisdom, nakaka-acquire ka pala ng wisdom, you're a wise person. Explain ko na kung ano yung wisdom, guys, kung ano yung wise person sa ibang videos, kung nakasubaybay kayo dito sa channel ko. Tatagalan kasi pag-explain ko na naman. For sure yung iba napanood nila yan, no? Para maintindihan nila, kaya in-explain ko kung ano yung wisdom, kasi akala kasi ng iba yung pag nakapanlansis kapwa ay wise yun. Hindi, kabaliktaran, foolish yun, deceitful yung manlansit, manlamang at mandaya ng kapwa ng ibang tao. It's a deceit, trick, scheme, it's evil doing. Ang wise na tao ay have a good judgment. They learn and they acquire and they gain wisdom through observation, through judging the situation and others, and they gain and acquire wisdom through their experiences and the experiences of others. At kung ano pa yung kung saan pa, no, mga ganun. Explain ko na yan, guys, kung ano yung wisdom. Maraming beses na. Maraming videos ng in-explain ko kung ano yung wisdom. Kung ano yung taong wise. Search for more information para mas malaliman yung maintindihan yung wisdom. Yung taong wise. Ayan. I'm just reminding you, this is collective reading, guys, ha. So it depends kung maka-resonate o hindi. It depends kung madami ang maka-resonate or konti or isa lang o marami-rami. Ay. And merong the star dito. You are positive na ma-unite kayong dalawa. Positive ka na ma-unite kayong dalawa na magtatagumpayan kasi mahal mo talaga siya. Alam mo sa isipan mo na mahal mo siya. Kasi yun ang naramdaman mo. Ay. Energy.
Ano to? You're ready for your destiny? Also, you're ready? Yes, you are ready also for your destiny. Na sigurado ka na magtatagumpayan. And madidepensahan mo sa mga pwedeng mga atake, no? Sa pwedeng mga block, mga hadlang, kung meron. Kasi pag mga destiny na yan, may mga atake dyan sa inyo eh. Kasi yung destiny ay galing sa God yan. Dinestin kayo ng God pagkaganyan. Ibig sabihin, may mission kayo, may purpose, either na gano'n, no? Meron kayong gagawin together. Kung kaya, you're destined to be together. Ano yung destiny nyo ng person mo? Tingnan nga natin kung ano yung destiny nyo. Ano yung destiny nyo ng person mo? May sisimulan kayong path, may umpisan kayong dalawa na maging passionate kayo and brave, fearless, and active, full of vitality. Mag-umpisa kayo na magsimula na maglakbay, magsimula ng buhay na magkasama kayo. Ganon ba yun? Yun ba yung simulan ninyo? Hindi ganon yung sisimulan ninyo. Meron kayong mission na sisimulan together. Hindi, it's a purpose. It's a purpose. It's your life purpose. Yung sisimulan ninyo ng person mo na yan together. It's a destiny. Hindi. Meron kayong sisimulan together. Destiny mo na nga, yun na nga yan eh. Meron kayong a path together. Yun ang simulan ninyo, a path or a journey together. And a journey together, a path. And kasi may simulan talaga kayo eh. Meron kayong gagawin yan. It's your soul mission. Soul mission, kung hindi man mission na soul mission ninyo. Soul mission. And maging courageous kayo and passionate to. And fearless nga. Sa path na sisimulan niyo is your soul mission. Soul mission, not only mission, but soul mission. Ano yung mission nyo na yan? Soul mission nyo na yan? Ano yung destiny ninyo? Bakit kayo pagsamahin? Ano gagawin ninyo na dalawa? Bakit kayo pagsamahin? King of Earth. Practical. Grounded. Yun ang gagawin ninyo. Related sa grounded, practical. It's work, it's career. Yung simula ninyo. Hindi. Hindi career. Meron ka i-build kasi this is practical and hard work. So, ibig sabihin, meron ka i-build na dalawa. Upright ba to? Hindi. Wala kayong i-build na dalawa. Meron kayong path, journey na sisimula na magkasama kayo and it's your soul mission. Related saan? Meron kayong gagawin. It's talagang magpuput kayo ng hard work dyan kasi King of Earth, practical, grounded. Sin gagawin nyo yan. There's action, no? Na talagang pagfokusan nyo din yan. Ano kaya yan? Ano pa? Ang clue dyan. Sa destiny ninyo, ng person mo na yan na umpisa ninyo. Together. Yun, na magkaroon ng yun sa inyong dalawa. Ang ma-unite kayo. Basta ang ma-unite kayo. Ang magkaroon ng yun sa inyo. Bakit? Bakit kailangan ma-unite kayo? Anong gagawin ninyo pag na-unite na kayo?
Malakas kayong dalawa. Powerful, strong, and very courageous, and napaka-active, bibo-biba, mga ganun. Napaka galing nyo. Napaka-confident nyo. Lakas ninyo pag pinagsama kayong dalawa. Kasi ganyan talaga ang mga destiny, kaya pagsamahin sa mga may destiny, pagsasamahin sila ng isang person na magkakaroon ng union. Kasi malakas pag dalawa sila. Parang ganun ba? Pagsamahin yung feminine, masculine, parang ganun ba? Huwag na kayo magtaka kung bakit may mga ganyan. Kasi nasa end of times na to, at nag-umpisa na daw yung end of the world. Sabi ni Jesus Christ, nagay dito, nag-umpisa na yung end of the world. Hindi ibig sabihin na biglaan na isang destroy yung mundong to. Paunti-untian guys, hindi yan biglaan na pero nag-umpisa na. Ano yung mga signs na nasa end of the world na, nasa end of times, or nag-umpisa ng end of the world, sinisira ang mundo na. Pati yung mga ginawa ng mga tao, like infrastructures, building, di ba yung nangyari sa Amerika, and doon sa Lebanon, mga ganon, di ba? Tapos merong mga sign pa, may mga false prophet pa daw. I-search nyo na lang kung anong mga sign na nag-umpisa ng end of the world, na nasa ganong pace na tayo. At of course, nasa end of times na nga eh. Pero nag-umpisa na daw talaga ang end of the world. Kaya tingnan nyo, sinisira ng mga ginagawa ng tao. Like buildings, like houses. Yung sinunog na nga eh. May madami nang nangyaring sunog eh. Meron pa sa China. Tapos may mga earthquakes. Yung merong mga calamity. Tapos may mga tunog or hindi tunog eh. Merong mga usap-usapan ng war, no? At naglalaban nation to nation. O, di ba? Meron din. Ano pa? Nabasa ko yun sa Google. Isang base lang. Basahin nyo na lang, guys. Sa Google. May mga sign yan. And, madaming prophet, madaming madaming share ng gospel. Mga ganun, madaming prophets, madaming nag-share ng gospel. At madaming nangangaral. Tingnan nyo ngayon. Kahit sa YouTube. Di ba? Di ba? Ano pa? Ayun, nalala ko na nabasa ko sa Google Isang beses ko lang nabasa eh. Basahin ko ulit mamaya. Ano ba yung mga signs? Ano pa man. So, yan. Yan ang gagawin ninyo. Siguro merong labanan to. Kung kaya pagsamahin kayo. Baka isa kayo sa yung lalaban, no? Sa side ng light. Pagdating ng Armageddon, baka lang kasi malakas kayo pag pinagsama kayo. Na there's battle between good and evil. So, malay nyo, no? Who knows? So, ano yung iniisip ng person mo? Ano ba energy ng person mo? Na in love ka sa kanya. Magkaroon ng union sa inyo. Destiny kayong dalawa. Ano energy ng person mo na yan? Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. I'm glad we didn't listen it at once. Look at what we will be missing. They said
Um, active to. Um, nagsisend ng messages. Pwedeng gamit yung isip niya. Ano ba yung sinesend yung messages? Gamit yung isip niya? Hindi. Gamit yung intuition niya. Gamit yung intuition niya. It's hidden kasi gamit yung intuition niya. Or gamit yung intuition niya. Sino sinisendan niya ng messages? Ikaw ba? Gamit yung intuition niya? Ikaw, sinisendan ka niya ng messages gamit yung intuition niya. So, for sure, nafe-feel mo siya, nararamdaman mo siya. O nasisend sa'yo yung mga messages gamit yung intuition niya. Ano yung intuition? Search nyo lang po sa Google. Yung word na intuition. Wala ako sa mood ngayon para mag-explain. Alam niyo naman siguro yan. Kung gusto niyo ng mas malaliman na explanation, sa Google guys. No? Na-explain ko na yun sa ibang video ko. Ano naman, passionate siya na mag-send ng messages or nagsisend siya sa'yo ng messages gamit yung intuition niya. Ano yung feeling sa'yo ng person mo ngayon? Niisip pa ba ngayon ng person mo? Iniisip ka niyan, sana Pentacles na bubuo ka ng pamilya, na gusto yung bumuo kayo ng pamilya, na mamuhay ka ng kumpleto, oo, na mamuhay ka ng kumpleto, masagana, ganon. Kung ex mo to, kahit ex ka na niya, gusto niya magkatuluyan kayo, kung ex mo. Pero kung hindi, then it's not your ex. Pero kung ex mo siya, then it's your ex. Okay. Clarification lang naman yun. Ano bang gusto ng person mo? Yung dikit kayo ng dikit sa isa't isa palagi? Oo, yun ang gusto niya. Dikit kayo ng dikit sa isa't isa palagi. At, yun, katulad nito, malambing kayo sa isa't isa. Panay lang yung dikit nyo, dikitanay. Ano yung akapanay. Ang sarap kaya nun sa pakaramdam na, lalo kung may asawa ka na, no? Pag may asawa kayo, parang mako-comfort ka eh. Parang, ang sarap sa pakaramdam, no? Nakaakap mo yung asawa mo, ganun. Nakaakap ka. Ganun. Oh. You feel relaxed, calm. Being loved, no? Pagka inaakap ka ng person mo, ganun yun eh. Ganun yung maramdaman dun eh, di ba? Masarap sa pakiramdam yun. Di ba? Na yung panay kayo, akapanay. O, di ba? Ganon ang totoong nagmamahal. Pero kung hindi mo mahal ang person mo, wala kang feelings, ayaw mo siyang kaakap, di ba? Ganon yun. Pero kung mahalaga siya sa'yo, mahal mo siya, masarap sa pakiramdam, nakaakap mo yung person mo. Ganon yun. Ganon lang naman yun. Ikaw ba, ang gusto mo palaging kaakap yung person mo pag nagsama kayo? Gusto mo ba? O, parang palang pa yan. Pride ba yan? O, gusto mo din. O, nakita nyo to. O, gusto mo din na palagi kayong dikitanay. Palagi kayong nag-akapanay. Ang katabi nyo palagi yung isa't isa. Malambing kasi isa't isa. Interesado ka din na palagi kayong magkadikit.
magkaakap palagi, naglalambingan. Ano ang iniisip ngayon ng person mo na to, na magkakaroon ng union sa inyo? Na you're meant na ma-unite. Anong iniisip mo sa'yo ngayon? Looks like we made it. King of Cups, upright and King of Cups. And reverse siya, guys. Ang huwag siya magpadala sa emosyon niya. Huwag siya maging malambot kasi maging mahina siya pag naging malambot siya, ganun. O maging mahina daw siya pag naging malambot siya. Hindi siya maging stable pag naging malambot siya. Para stable siya, huwag siyang maging emotional, huwag siyang maging mahina emotionally. Huwag siyang magpadala sa emosyon niya. So, kinokontrol niya yung emosyon niya para hindi siya malunod sa emosyon niya. Pero gusto kanya mo makasama, mapangasawa, at bubuo kayo ng pamilya. Yun nga ang sinesend niya sa yung messages. Siguro yun ang iniisip niya. Baka iba yung sinesend niya sa yung messages. Ito yung iniisip niya. Gamit yung intuition niya. Ito yung iniisip niya na kasama ka niya, bubuo kayo ng pamilya. Yun ang gusto niya eh. Baka nag-imagine na magkasama na kayo, may anak kayo, naglalambingan kayo palagi, masaya kayo together, nag-aakapanay palagi, palagi nakadikit sa isa't isa, gano'n. Ano naman ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? Yung person mo na yun na magkakaroon ng union sa inyo. Na destiny mo pala. Nakapag-forgive na daw siya. Kung nasaktan man siya, o feeling na betrayed o nasaktan ng ibang tao, ikaw, ay nakapag-forgive na siya, nak-recover na siya from that experience. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? Excited na siya na mag-take ng action and brave and positive and nandun yung excitement talaga sa kanya and fiery and willing na mag-take na action na mag-umpisa kayo ang mag-start ng path niyo together. Yes! Na mag-umpisa na kayo ng path ninyo, na maglakbay sa path ninyo or journey ninyo together. Which is your destiny. Sama yun sa destiny ninyo. Ayan. So, ano pa ang gustong buhay ng person mo kasama ka? Yung person mo na yan. Na destiny mo. Ano yung gusto niyong buhay kasama ka? Ring. Yung pakasal kayong dalawa kasi ring eh. Ano pa ang gusto niya? Yung makasal kayo. Ano pa ang gusto niyang buhay kasama ka? Lady. Yung respetado kayo. Yung mataas yung status ninyo sa society na respeto kayo. Kaya ang gusto niya makasal kayo para legal. Para hindi kayo questionin ng mga tao na sabihin ay di legal ang inyong pagsasama. Para may dignidad ba? Para respeto ng iba yung inyong pagsasama na ay kasal yan sila. Ganun. Di ba pag hindi kasal, madaming mga chismusa, madaming mga pakailamira, no? Madaming yung pag-usapan nila na, ay, hindi sila kasal. Ano yan? Kabit? Okay, ay, sabihin nila,
Ay, hindi sila kasal. Hindi siguro seryoso yung person niya sa kanya, yung partner niya. Yung asawa niya sa kanya, yung kinakasama niya. Siya ganun. Mga ganun yung pinag-uusapan ng iba. Marunong nyo naman yan eh. Baka nga isa kayo sa mga ganun eh. Na, kasi common na yan yung ganung mga chismisan eh. Yung mga ganyang, ano na, pag hindi kasal ay, ba't kayo hindi nagpakasal? Baka may balak pa, mga ganun, di ba? Ay, hindi sila legal, mga ganun. Ganun yan. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe